Grabe mga ka-dreamers, dahil ipasusoil test ko na nga itong ikalawang lote kung saan ipagagawa ang aming dream house, kaya naman pinalinisan ko na. Abay nang mapalinisan ko nga ito ay biglang gumanda tapos lumaki pang tignan. Bali ito nga pala ho mga ka-dreamers, ang itsura nga ng ikalawang lote nang hindi pa naaalis ang mga makakapal na damo. Medyo hindi mo talaga ma-appreciate kung gaano nga kalawak ito kasi nga napakakapal na ng damo. Kaya naman pumunta ako kay na Kuya Kapak Nurse para nga manghiram nitong kanyang dekuryente na grass cutter. Kasi nga kung o-order pa ako mga ka-dreamers online ay medyo matatagalan bago dumating. Kaya naman pumunta na lamang ako rito kay na Kuya Kapak Nurse para manghiram nga nitong grass cutter niya at tinuruan na rin niya ako kung paano nga ba ito gamitin ng tama. Subalit pagdating ko nga ho rito mga ka-dreamers sa ikalawang lote ay napansin ko hindi pala pwede gamitin yung chargeable na grass cutter. Bali sinubukan ko rin ho mga ka-dreamers ay hindi talaga nagkaari kasi nga medyo makakapal na rito ang damo. Kaya naman nagpahanap na lamang ako kay ate na nag-grass cutter nga dito sa aming bayan. Kasi nga ho mga ka-dreamers, kapag yung chargeable na grass cutter ang gagamitin ko rito, baka abutin pa ako ng bagong taon. Pero syempre, best regard pa rin kay Kuya Kapak Nurse kasi nga pinahiram pa rin niya ako ng ganoon niyang gamit. At ang bala ko nga ho mga ka-dreamers ay sa unang lote ko na lamang iyon gagamitin. Bandang alas 9 ho ng umaga ari mga ka-dreamers at dumating nga si mama para magdala ng merienda namin. Alam nyo ba ho mga ka-dreamers, of all my life, ngayon ko lamang nalaman talaga na ang ginagamit pala sa pag-grass cutter ay hindi talaga blade, kundi iyong malalaking nylon pala. Tapos kapag umiikot lamang ho siya mga ka-dreamers ng mabilis, kung titignan natin ay para talagang blade. At ang akala ko nga talaga ay blade iyon, pero ngayon ko lamang nalaman na nylon pala talaga. Kaya naman para ho sa akin mga ka-dreamers, ito ay isang trivia. Kaya ho ba kailan nyo nalaman na ang ginagamit pala rito sa grass cutter ay hindi blade kundi yung nylon? Pero tinanong ko rin naman si kuya, gumagamit din naman daw sila ng blade pero yun daw ay ginagamit kapag matataas na yung damo. Pero kapag tulad nga lamang daw ho mga ka-dreamers na mga damo rito sa ating ikalawang lote, ang ginagamit lamang nila pangkaraniwan ay nylon. Bali, hindi nga pala ho ako mga ka-dreamers marunong gumamit nga ng grass cutter, kaya naman kapag nagpapahinga riyan si kuya ay tinatanong ko siya kung paano nga ito gamitin. Halos tulad din pala ito ng isang motor, meron ding silinyador na ginagamit para mapabilis ang pagpapaikot niya sa'yo eh. Pahapon na nga pala ni rin mga ka-dreamers at biglang pumatak nga ang napakalakas na ulan. Syempre alangan naman ipagpatuloy natin ang pagpapagrass cutter, kaya naman nagpahinga na lamang muna. At pagkatapos nga ng malakas na ulan mga ka-dreamers ay nagpatuloy na rin si kuya sa pag-grass cutter nitong bahaging kanan. Ang bala ko talaga ho mga ka-dreamers ay pagagapas ko nga lamang itong mga damo rito, pero kailangan nga magawa ito sa mabilis na paraan. Kasi nga ho mga ka-dreamers, nagpadala na sa akin ng proposal yung geotechnical engineers na nakausap ko last time. Sa isang araw daw ho ay magso-soil test na sila rito sa ating ikalawang lote kung saan nga ipatatayo ang aming dream house ni mama. O diba nakatutuwa talaga at sobrang excited na ako na sa habang lumilipas nga ang mga buwan ay nalalapit na ang pagpapatayo natin ng bahay. At dahil iso-soil test nga nila ito, kaya naman ipinagapas ko na itong mga makakapal na damo. Para naman hindi na kami mahirapan kung saan ngang bahagi rito magdidrilling. Sapagkat yung mga makakapal nga na damo ay maaring makasagabal pa sa pagdidrill. Kaya naman ayun ho mga ka-dreamers, ipinaalis ko na lahat ng sagabal para maisagawa ang aking pangarap. Syempre, update ko rin ho kayo mga ka-dreamers sa pagpapasoil test ko nga rito. At next time ko na lamang din ho sasabihin sa inyo kung bakit nga ba ako magpapasoil test bago ako magpatayo ng malaking bahay. Malaki. Kasi nga ho mga ka-dreamers, batay sa mga professionals ko mga nakausap, kailangan daw talaga magpasoil test para masigurado ang katibayan ng bahay na ipatatayo. O diba nasabi ko agad sa inyo ang ilang dahilan, pero next time na yung mga iba pa. Kasi nga baka maubusan ako ng sasabihin habang ako ay nagpapasoil test din. Bali ito na nga pala ho mga ka-dreamers ang hitsura, napakalinis at maganda na talaga. Ang laki, grabe. Ayan na. 82,200, grabe. O diba mga ka-dreamers, ganun lamang kadali kumita ng napakalaki rito kay PH MOBA. Kaya kung nais mo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay iyan sa comment section para manalo ka ng 500 pesos. Ipakikita ko sa inyo kung paano ako kumikita ng napakalaki rito kay PH MOBA. Ang madalas ko rito laruin ay Super Ace. Scatter agad mga ka-dreamers, 10 spins. Ayan. Play lamang. 800. Oh, 800. Oh, 1,800. 21,000. 20,000. Wala. 21,000 tapos 20,000. Papasunto ka talaga kapag ano ng 3,200. Oh, 30,000. 30,000.
Mapapasunto ka talaga pag yun ang premyo. Pag yun ang mapapanaluhan mo. Ala, 800. Ala, 3,200. Oh, grabe. Ang laki nun. Oh. Ayan na. Ayan na mga ka-dreamers. Ang laki, grabe. Ayan na. 82,200. Grabe. Panalo-panalo si ka-dreamer nyo. Kaya kung nais nyo rin kumita mga ka-dreamers, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay yan sa comment section para mapapremyohan kita ng 500 pesos.